Alright mga kakabsat, nako po, mayroong relate ito sa ating main topic. Nagmamakaawa na mabsat pagkatapos magpanik. Ito, nagmamakaawa na si Pia. Bakit nga ba? Attorney Enzo Recto, nagmamakaawa nga ba talaga? Pakinggan natin. Attorney Enzo Recto, pasok. At syempre sa mga bagong pasok dyan, mabsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Pasok, Attorney Enzo Recto, nagmamakaawa na itong si Pia Cayetano. Pasok, Attorney. Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Anong nangyari? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Erlinda, shout out. Si Pia, nagmamakaawa na si Pia. Kita niyo ang mukha niya, mga kabunyog, mga kababayan. Nagmamakaawa na. Kasi talagang seryoso ang administrasyon, lalo na si NBI Director Matibag. Talagang seryoso sa gagawing investigasyon tungkol doon sa mga posibleng anomalya sa 2019 Southeast Asian Games, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Sabi ni Pia Cayetano kahapon, papayag ba kayo, mga kasamahan ko dito sa Senado, na gagawin nila ito sa atin? Papayag ba kayo na ginagawa nila ito sa atin? Unang-una, hindi naman ginagawa sa kanila, sa ilan lang sa kanila. Doon lang sa mga may mga nagawang krimen sa bayan. Yun ang dapat matakot. Kaya takot na takot si Pia kasi alam niya posibleng mangyari sa kapatid niyang si Alan ang nangyari kila Jingoy Estrada, kay Marcoleta. Alam niyang seryoso yun. Actually, sinabi rin naman ni Pia, sabi niya na nababother daw siya. Nababahala, ibig sabihin nababother daw siya sa mga nangyayari. Diyos ko po. Mababother ka talaga, mababahala ka talaga kung alam mo na may nagawa kang masama. Yan yung diyan. Pero kung wala ka namang ginawang masama, walang problema. Kaya mong lusutan yan. Alam mong walang mangyayari dyan. Kasi hindi naman totoo. Ang problema kasi talaga ni Alan Peter Cayetano, alam niya bakit 100% ba masasabi niyang talagang siguradong lulusot siya. Walang anomalya doon sa napakalaking pundong inilaan ng administrasyon ni Duterte sa 2019 Southeast Asian Games. Doon pa lang sa New Clark City, 10 billion na ba yun? 10 billion pesos na ba yun? Paktay. Tapos yung kaldero, yung cauldron, yung ng apoy, 55 million ang halaga. Doon pa lang maano ka na. Talagang malulula ka na. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya alam ni Pia alam ni Pia na yung kapatid niya posibleng maungkatan, mga kabunyog, posibleng maungkatan ang mga anomalya na nagawa ng kapatid niya. Kasi kung wala namang nagawang masama, walang mga ebidensya, hindi sila mababahala ng ganun at ganun na lang. Agree. 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Tapos ngayon, ang tono na ni Pia, nagmamakaawa sa mga kasamahan niyang senador. Nagmamakaawa sa mga kasamahan niyang senador. Kasi ang inaano niya, sabi niya sa mga kasamahan niyang senador, papayag ba kayo na ginaganito tayo? Sa tingin kasi nila, ini-intimidate ang mga senator judges para ma-impluwensyahan ang desisyon sa impeachment ni Sara. Yan yung tingin nila. Halimbawa, a-appear si Matibag sa Martes, sa Tuesday. So parang ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ayaw daw ni Matibag na questionin siya nila. Para daw hindi ma-question si Matibag sa pagtestigo niya
parang tinatakot sila Cayetano. Sus naman, hindi naman unang-una. Ano namang kinakatakot ni Matibag na mag-appear siya sa Tuesday? Ano naman ang kinakatakot ni Matibag sa tanong nila Cayetano? Simpleng-simple lang naman yun. Testigo lang naman siya. Hindi naman akusado doon si Matibag. Witness. O, abogado si Matibag, direktor ng NBI. Tapos matatakot lang na magtitestigo ka lang sa impeachment ni Sara. Tatanungin ka lang kung anong alam mo eh. O, ang pinapalabas kasi ni Cayetano, parang ang sinasabi ni Cayetano, takot daw si Matibag na baka i-grill nila, baka tanungin nila. Kaya para daw hindi matanong si Matibag, ini-intimidate sila. So ang layo. Ang layo. No? Tapos si Pia Cayetano naman, alam niya na seryoso ito. O kaya nagmamakaawa siya sa mga senador. Ay, yung mga senador na pinagmamakaawaan niya, yan din yung binastos nila, binaliwala nila. Ay di ba nung nangyari yun, mula nung mga presidente ng Senado si Cayetano, tapos nung malinaw nang wala na sa kanya ang suporta ng mga senador, ayaw niya pa ring irespeto hanggang sa bandang huli. Matigas ang ulo ni Cayetano. Ilang session yun na hindi siya umaattend. Walang pakialam sila Cayetano, si Pia, si Alan, kahit masira ang reputasyon ng Senado. Tapos ngayon, biglang-bigla nagmamalasakit, nagmamakaawa sila sa kanilang mga kasamahan. Ang sasabihin ni Pia, gusto niyo ba ang ganito? Gusto niyo ba na ganito ang ginagawa sa atin sa Senado? So, ang hinihingi niya sa mga kapwa niya senador, samahan si Alan Peter sa sitwasyon na yan. Kaya lang, paano nga sila sasamahan? Sasamahan ba si Alan Peter ni Erwin Tulfo? Ni Rapi Tulfo? Sasamahan ba si Alan Peter ni Lacson? Ni Soto? Sasamahan ba ni Gatchalian? Yan ang problema sa kanila. Kasi matagal sila na akala mo, sila na lang ang magaling, sila na lang ang mga righteous. Pag nagdarasal pa naman si Cayetano, nakaluhod pa yan. So ngayon, sila ngayon ang nasasalang. So nagmamakaawa ngayon si Pia na kung ano naman, ipaglaban naman daw ang Senado. Yan yung problema ngayon ni Pia. Sabi ni Pia, papayag ba kayo na ginaganito tayo? Kung titingnan mo yung reaksyon ng mga kapwa niya senador, wala namang reaksyon. Diyos ko po. Wala naman. Para sa mga senador, hindi naman assault sa Senado yun. Kay Cayetano lang yon dahil may problema siya. Kung imbestigahan siya sa mga anomalya noong Southeast Asian Games, hindi naman yun eh. Hayaang gumulong ang batas. Kung may kasalanan talaga siyang nagawa, panagutan niya. Kung wala naman, malilibre siya, malulusutan niya. Ganun lang yun. Agree. Ang gusto kasi ni Cayetano, palabasin na ang inaatake daw ay ang Senado. Ini-intimidate daw sila ng mga senator judges. Walang ganong pakiramdam ang mga senador. Siya lang ang may ganong pakiramdam. At saka si Pia. Saka si Robin Padilla, siyempre. Saka si Aimee, yun. Sila lang ang may ganong pakiramdam. Pero yung mga senador, hindi. Relax na relax nga ang mga senador. Ang ganda ng daloy ng impeachment eh. Maayos naman ang pag-preside ni Chis Escudero. Yung mga senador naman ng mayorya, hindi naman abusado na tulad nila. Pinapabuelo nga. Sila Cayetano na nga lang halos ang umuubos ng oras sa kasi Padilla. Tapos sasabihin nila under assault ang Senado. Hindi naman inaatake ang Senado. Siya lang, si Cayetano. Kasi may nakikitang dapat na panagutan niya. Yun. Harapin niya. Di ba sabi ni Robin Padilla, kung may kaso, harapin. Yan na. Advisean mo na, Robin, si Alan Peter Cayetano. Advisean mo na. Di ba ikaw nagsabi, kung may kaso, harapin. Di sabihan mo, huwag kang mag-alala, boss. Harapin mo na lang yung kaso. Wala ka naman yatang kasalanan. Ganun, Robin, sabihan mo si Alan Peter. Kaya lang, si Pia Cayetano kasi, alam niya na seryoso yan. Alam niya.
At alam niya na posible talagang bumagsak sa plunder yan. Pag bumagsak sa plunder yan, no bail yan. Oh, yan yun. Oh, ganyan din ang problema noon kay Marcoleta. Oh, ang sinasabi ni Marcoleta noon, wala namang kalatoy-latoy ang kaso na yan. Yung plunder niya, wala naman yan, hindi magpo-prosper yan. 'Di ba? O ganun din si Mike Defensor noon. O ang problema nag-prosper. O ang kaligtasan lang sana nila Sandigan Bayan. Kasi tingin nila yung Sandigan Bayan i-dismiss yung kaso. O kaya pumunta si Marcoleta doon, nakabarong pa kasi dadaan lang siya. Ang inaasahan niya nung July 6, pagbibigyan ng Sandigan Bayan yung motion niya. Dahil wala naman daw basihan yung kaso. Ay kaya lang, ang findings ng Sandigan Bayan, may basihan pala to. May ebidensya ito, may probable cause ito. Issuehan na ito ng warrant of arrest. O, yun yung nangyari. O, kaya, wag sila ang magsabi. Wag si Marcoleta ang magsabi na walang basihan ng kaso. Na minamaliit nila. Ganon din itong si Cayetano. O, kaya si Pia, alam niya, mukhang didiretso ito sa plunder. Mukhang didiretso ito sa plunder. Ang laki kasi ng pondong pinag-uusapan dyan. Panahon ni Duterte, nakaligtas sila. Kahit nung panahon ni Duterte, mainit na yung issue ng corruption dyan sa Southeast Asian Games. Kaya lang, pinalusot ni Duterte, syempre. Kaya nga loyal na loyal si Cayetano sa mga Duterte. Kasi malamang talaga napakalaki ng kinita dyan sa sa Southeast Asian Games na yan. Tapos, nung kinakasuhan si Cayetano, pinalibre nung panahon ni Duterte. Ay, iba ng panahon ngayon. Yan. Paldong-paldo. Yan. Ngayon, na yan? Pananagutan na yan ni Alan Peter Cayetano. Kaya si Pia nagmamakaawa sa mga kapwa niya senador. Kaya lang hindi naman yan para sa mga senador. Problema yan ni Cayetano, ba't madadamay ang Senado? Harapin niya yan. Naomi Chin, shout out. Hindi niya naman pinagmalasakitan ang Senado noon. Daisy Cartas, shout out. Nagmalasakit ba si Alan Peter sa Senado noon? Nung nasisira ang reputasyon ng Senado, nagmalasakit ba si Alan Peter? Hindi naman nagmalasakit. Tapos ngayon, magmamakaawa si Pia sa mga senador na ipaglaban sila, labanan si Matibag, dahil under attack ang Senado. Ay, mga kabuntong, mga kabuntong. Diyos ko po. Yan na ang problema sa kanila Yan na ang problema sa kanila. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Attorney Enzo Recto. Naka po, si Pia nagmamakaawa na, maabsat. Diyos ko, Lord. Bunyo! Iyakan time na, maabsat. Diyos ko po. Sa mga bagong pasok, baka naman, maabsat huwag kalimutang mag-like and subscribe, maabsat. Alright, next topic ulit tayo, maabsat. Pasok ulit tayo. Countdown tayo in 30 seconds.